Sir, ayaw pong bumaba ni Ma'am Gwen, wala raw po siyang ganang kumain, ni hindi nga po ako pinagbuksan ng pinto. Ganoon ba? Sige hu, Manang, hayaan na muna natin. Babalik na po ako sa trabaho ko, sir. Paalis na si Manang nang tawagin ko ito para yayain kumain, pero nagpasalamat ito at sinabing tapos na siya kanina. Halata ang pag-aalala sa mukha niya, kasi naman, matapos malaman ni Gwen na buntis ako, nagkulong na lang ito sa kwarto niya, wala nang ibang ginawa kundi umiyak, gaga talaga. Ilang araw na rin ang lumilipas, ilang araw na rin itong nakakulong doon, kaya naman kaunting kibot at iyak lang ng Gwen na yon. Nagkukumahog agad si Nicolo na puntahan ito. Pwes, hindi niya ako maiisahan, kung nag-iinarte siya, edi mag-iinarte rin ako. Magsasakit-sakitan siya para makuha ang atensyon ng asawa ko, kaya ko rin umarte. Nang makita kong patayo na siya, para siguro puntahan sa kwarto nito si Gwen, nagkunwari akong nahihilo, nakahawak ang isa kong kamay sa noo ko at nakapikit din ako para mas makatutuhanan. Aray, Cristela, are you okay? Medyo nahihilo lang ako. Lagi ka kasing puyat, makakasama yun sa kalusugan mo at sa bata. Hinihintay kita, kung hindi ka ba naman laging nandoon sa Gwen na yon, edi sana hindi ako napupuyat kakahintay sa iyo. Sa nakaraang ilang araw, laging sinasamahan ni Nicolo si Gwen sa kwarto nito hanggang sa makatulog ito, ako naman ay maghihintay sa kanya buong magdamag. Buong akala ko, made deads na talaga siya. Leon pala, nag-iinarte na naman, *wise talaga. Masakit ang tiyan ko, darling, and I'm feeling dizzy. Halos manggigil ako nang makita kung paano ito umiyak sa mga bisig ng asawa ko, at ito namang si Nicolo, hindi man lang nakahalata na nagdadrama lang babae niya. Let's go to the ospital, ilang araw ka nang nanghihina. No, I'm fine, hindi, pumunta tayo sa ospital. Pagpupumilit ko na ikinitingin nilang dalawa sa akin. I said, I'm fine, you're not fine, when, namumutla ka na. Oo nga, pumunta na tayo ng hospital, o baka naman nagsasakit-sakitan ka lang kaya ayaw mo. Matagal niya akong tinitigan at kapansin-pansin talaga ang inis sa mukha niya. Hindi ako nagsasakit-sakitan, Cristela, pues, pumunta ka ng ospital. I said, I'm fine, I'll stay here na lang, arte. Para hindi lalong mainis, lumabas na ako ng kwarto at hinayaan na munang magdrama si Gwen. Hanggang ngayon, hindi niya matanggap na akin na si Nicolo, extra na lang siya sa kwento dahil ako na ang bida. Just stay beside me, Nicolo, can you do that? Ano bang aasahan ko? Malamang, oo na naman si Nicolo. Okay, I'll just call my secretary to inform her that I'll be absent. Bakit ka ba kasi umiiyak? Ilang araw nang hindi maayos ang pagkain mo, buntis ka, makakasama yan sa'yo. Then stay, please, para hindi na sumama ang loob ko. Gwen, hindi pwedeng palaging ganito, sa ginagawa mo, ipapahamak mo ang anak natin. Anak nila, paano ko ba nasisikmura itong ganito? May ibang babaeng nabuntis si Nicolo, magkakaanak na sila. Sa bagay, inagaw ko lang naman siya kay Gwen, pero kahit na, kasal na kami at ako na ang may karapatan sa kanya, may karapatan akong magselos at magalit. Nicolo, hindi mo ba nakikita? Kinukuha ka na ni Cristela sa akin, and now she's pregnant. Gagamitin niya ang bata para lalo kang makuha. Please, don't let that happen. Ako pa ang kumukuha kay Nicolo, ilusyonada, akin na si Nicolo mula nang ikasal kami. Buong araw akong naghintay kay Nicolo, pero lumalim na ang gabi, wala pa rin siya, lagi naman siyang nasa tabi ko na kapag sumasapit ang 11:00 ng gabi, pero ngayon ay wala pa siya. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang walang ingay akong lumabas ng kwarto at lumapit sa silid ni Gwen. Pagbukas ko nun, bumungad silang dalawa sa akin, magkatabing natutulog sa kama. Nakaunan sa dibdib ni Nicolo si Gwen, habang nakadantay naman ang palad niya sa ulo nito na parang ingat na ingat siya doon. Natigilan ako nang makitang naalimpungatan si Gwen. Hindi sinasadyang mahagip ako ng paningin niya, lalo siyang yamakap kay Nicolo matapos akong ngitian na parang nangiinis. Ilang katok ang narinig ko sa pinto pero hindi ako sumagot, maya-maya, bumukas na yon at iniluwa si Nicolo.
Hindi ka bumaba para mag-agahan, are you not feeling well? Galit ka, doon ka sa kwarto niya natulog, nakaidlip ako sa paghihintay sa kanya na makatulog, huwag ka nang magalit. Nagdadahilan na naman, idlip bang matatawag yon? Umaga na siya nagising? Sige na, papasok pa ako sa trabaho, huwag ka nang magalit, okay? Bakit kasi hindi pa banggo NGUT ng Gwen na yon? Anong gusto mong pasalubong? Pasalubong? Oo, kahit ano, bibilhin ko, just tell me. Mangga at bagoong, okay po, anything for my wife. My wife, asawa naman kita, di ba? Can't I call you my wife? Oo na, kung mapilit kay ano bang magagawa ko? I'll go ahead then, nagdesisyon akong bumaba na sa kusina nang makaramdam ng gutom, nakalimutan kong dalawa na pala kaming kumakain ngayon, dapat, lagi akong busog para busog din si baby. Naabutan ko sa kusina si Manang habang naghuhugas ito ng mga pinagkainan, magandang umaga, Manang. Ay, ma'am, magandang umaga rin ho, gusto niyo na po bang kumain? Ipaghahanda ko kayo. Sige po, Manang, kumakalam na ang sikmura ko, nagugutom na si baby. Ganyan talaga kapag buntis, ma'am, gutuman, mabuti na lang talaga. Hindi matanong itong si Manang, hindi siya nag-uusyoso tungkol sa aming tatlo, dala-dalawa ba naman ang babae ni Nicolo at pareho pa kaming buntis. Siya nga pala, ma'am, bumaba na kanina si Ma'am Gwen. Lumapit siya sa akin at nilapag sa harap ko ang isang tasa ng kape. Talaga, nasaan na siya? Nasa garden po, may bisita kasi. Sino? Ang rinig ko po, ate niya. Sa narinig ay nagpaalam ako sandali kay Manang Remy at agad na pumunta sa garden. Ano naman kaya ang ginagawa ng ate ng Gwen na iyon dito? Sa bagay, halos mamatay na siya sa kakaiyak nang malaman na buntis ako. Siguro, nagsumbong na. Nang marating ko ang garden, tumigil ako sa gilid ng mataas na halaman at sumilip sa kanila. Sakto lang iyon para hindi nila ako makita pero malaya kong maririnig ang usapan nila. Malay ko ba kasi, baka kung ano-ano nang pinagsusumbong ng Gwen na ito sa kapatid niya. Ate Lucy, don't. Nakita kong pinigilan ni Gwen sa kamay ang isang babae na matangkad, maganda ang pangangatawan at parang modelo sa ganda. Halata rin sa makinis nitong kutis na may lahi ito. Mamula-mula kasi ang balat nito kapag nasisinagan ng araw. Don't stop me, Gwen. I'm gonna teach that woman a lesson. How dare she get pregnant with Nicholas' child? Katulong lang siya. Wala siyang karapatang pumantay sa level mo. Anong sinabi niya? Ako ba ang tinutukoy niya? Mahaderang babae. Magkapatid nga sila. Ate, magagalit si Nicolo kapag tinuloy mo iyan. Napapansin ko kasi, nagiging malapit na sila sa isa't isa. Dahil hinahayaan mo. Aminin mo nga sa akin, is there something going on between them? Nothing. Are you sure? Oo. Siniguro sa akin ni Nicolo na maghihiwalay rin sila ni Cristela. Nangako si Nicolo, aayusin namin ito. Tuwang-tuwa pa nga siya noong malaman na magkakaanak na kami. Sigurado akong nagsinungaling sa kanya si Nicolo. Good then. Well, ano nang plano mo? Plano? Wala. Are you insane? Gusto mo ba talagang maaga ng tuluyan si Nicolo ng malanding iyon? What should I do? She's pregnant. Akitin mo si Nicolo. Magpaganda ka lalo, wear something revealing or seductive. Unahan mo ang babaeng iyon. Gawin mo lahat para si Nicolo na mismo ang magpalayas sa kanya sa bahay na ito. Hindi ko matatanggap kung matatalo ka lang ng isang pulubi. Anong akala nila? Ganoon kadali nila akong maaapi. Mahirap ako, oo, pero hindi ako basta magpapapak lang, lalo na sa katulad nilang mga mapang mata. Agad akong umalis doon. Naligo rin ako at nagbihis saka umalis ng bahay. At gamit ang kaunting perang naipon ko, ginamit ko iyon para mahanap ang kababata kong nagtatrabaho dito sa Manila. Ang alam ko, sa isang sikat na parlor siya nagtrabaho. Beautician ang kaibigan kong iyon at alam kong matutulungan niya ako. Inabutan na ako ng gabi sa labas kaya nagmamadali akong pumasok ng bahay. Baka isipin ni Nicolo na Lakewatsera ako. Nasaan ang ma'am mo? Nasa taas po si Ma'am Gwen. Si Cristela ang ibig kong sabihin. Ay, si Ma'am Cristela po.
Ang alam ko, umalis siya kaninang umaga. Hindi pa bumabalik. What? Kanina pang umaga? Opo, sir. May sumundo ba sa kanya? May kasama siyang umalis? Wala po. Mag-isa lang. Nakita ko itong nagmamadaling lumabas ng kitchen, pero nang makita ako ay agad siyang napahinto. Saan ka ba nagpunta? Palihim akong napangiti nang makita ang paghanga sa mga mata niya. Nagpaayos kasi ako. Nagpaayos ng buhok, nag-ayos ng mukha, at bumili ng magagandang damit na ang isa ay sinadya kong suotin ngayon. Cristela, natawa ako nang mapansin ang boses niya. Nagustuhan mo, maganda ba? Tulala pa rin siya ng tumango. Maya-maya ay napangiti na ito. Yeah, baby, you look breathtaking. Talaga, malapad akong napangiti, parang sasabog ang puso ko sa tuwa. Sinabihan niya akong, ano nga ulit iyon? Bath-taking. Nagandahan siya sa akin. Nang mapansin ko na nasa tuktok ng hagdan si Gwen, lumapit ako kay Nicolo at biglang yamakap sa kanya. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ko nang yakapin niya ako pabalik. Tiningala ko si Gwen at nanunuyang nginitian ito. Malalim na ang gabi pero gising pa rin ako. Hindi ako natutulog dahil alam kong papasok sa kwarto ko si Nicolo. Ibang klase talaga yung parlor kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ko. Talagang napaganda nila ako na kahit ako, hindi makapaniwala. Ang kilay ko, mga pilik mata, buhok, buong mukha. Sulit na sulit ang ilang libong binayad ko. Kung ganda rin lang, wala nang maipagmamalaki si Gwen. Pantay na kami. Nahigit ko ang aking hininga nang marinig ang paggalaw ng doorknob. Mabilis kong inayos ang buhok ko at umayos. Pinaghandaan ko talaga ang gabing ito. Bumili lang naman ako ng nakakaakit na damit pantulog. Nakalimutan ko lang ang tawag dito, sinabi yun sa akin ng kaibigan ko. Ling-iri ba iyon? Kanina pa kita hinihintay. Tatayo ka lang ba dyan? Hinagod ng tingin ni Nicolo ang kabuuan ko habang panay ang paglunok nito. Nag-init ang pisngi ko, pero mas mainit ang katawan ko ngayon. Ewan ko ba, malamig naman ang gabi, at naka-aircon pa ang silid ko, pero may kakaiba sa mga titig ni Nicole na nagpapainit sa akin. Nauuhaw ka ba o naiinitin? Todo na ito. Landi kung landi, hindi ako papayag na maaga ni Gwen si Nicolo. You look different. Again, maganda ba? Yeah, you've always been beautiful. Yes, sadya kong itinaas ang laylayan ng suot kong pantulog para ipakita sa kanya ang pink lace panty na suot ko. Hinawakan niya ang hita ko at marahan iyon hinaplos. Balak kong ipulupot ang mga braso sa leeg niya at halikan siya sa labi, pero nagulat ako nang siya na mismo ang gumawa noon. Siniil niya ako ng halik at parang uhaw na inangkin ang mga labi ko. Matagal na naglapat ang mga labi namin, hanggang sa ihiga niya ako ng tuluyan sa kama. Bumungad sa akin ang maganda niyang katawan na mabato-bato. Siguradong kinandado ni Nicolo, nakaganti rin ako. Halos buong gabi akong umiyak nang makita silang magkayakap sa kama. Ngayon, lasapin niya ang sakit ng naramdaman ko. Bitbit ko na ang katamtaman ng laking bag habang pababa ng hagdan. Naririnig ko ang ingay ng mga kutsara at tinidor sa loob ng kitchen. Alam kong naroon na sina Gwen at Nicolo. Nang makapasok ako sa kusina, hindi nga ako nagkamali. Nakita kong magkasamang nag-aagahan sina Nicolo at Gwen. Aalis na ako. Napatingin sa akin si Gwen dahil sa sinabi ko. Namamaga ang ibabang bahagi ng mga mata nito, halatang galing siya sa buong gabing pagiyak. Habang si Nicolo naman, hindi man lang nag-abalang tapunan ako ng tingin. Saan ka pupunta, Nicolo? Uuwi muna ako sa hasyenda. Hindi raw maganda ang lagay ni Manang Celia. Katulad kanina, parang wala pa rin siyang narinig. Wala man lang pakialam sa akin. Hindi na kita mahahatid. Marami akong aasikasuhin sa opisina. Tumango ako bago lumapit sa kanya. Hahalik sana ako sa kanyang pisngi para magpaalam, pero iniwas niya ang mukha sa akin. Medyo napahiya ako kaya napatingin ako sa gawin ni Gwen. Nagliwanag ang mukha nito na parang tuwang-tuwa sa nakita niya. Sige, aalis na ako. Enjoy kayo. Sumakay ako ng pampasaherong jeep at nagpahatid sa terminal ng bus.
Matagal akong nakaupo sa waiting area habang hinihintay ang bus na kailangan kong sakyan pauwi sa Hacienda Villarica. Mga 2 oras pa siguro ang lumipas bago dumating ang bus na hinihintay ko. Nagsakaya na ang mga tao, hanggang sa napuno na rin ang loob. Ako naman ay nanatiling nakaupo sa waiting area. Nang makalayo ang bus ay saka ko natano ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan. Bitbit ang bag ko, nakangiti akong tumakbo papunta sa taong kalalabas lang ng sasakyan. Nicolo, anong sinabi mo sa kanya? I made my secretary call me and make it look like I have an emergency business out of town. Ang totoo niyan ay naplano na namin kagabi ni Nicolo ang gagawin. Siguradong magwawala si Gwen kapag nalaman nitong isasama ako ni Nicolo sa pupuntahan nito. Kaya nagkunwari kaming magkagalit at pauwi ako sa hacienda. Hindi ba siya nagduda? Nagtampo lang dahil hindi ko siya isinama. Well, let's go. Maaabutan tayo ng dilim sa daan. I bought some foods for you. Hindi ka nag-breakfast kanina. Kainin mo habang nasa biyahe tayo. Boss ka, di ba? Ikaw dapat ang pinupuntahan nila. Sino ba kasi iyan? He's actually a distant relative from my mother's side. Malaki ang naipapasok na pera ni Uncle sa kumpanya. At nakagawian ko ng puntahan siya once in a while to discuss some things about the company. Ginagawa ko ito dahil gusto ko rin siyang dalawin. Why? You look worried. Distant relatives mo pala. Okay lang ba nakasama ako? Bakit naman hindi? Katulong lang ako sa inyo, di ba? Hindi ba iyon magagalit na nagpakasal ka sa katulad ko lang? Kulang na lang ay may preno ko ang sasakyan sa sinabi niya. I turned to her with confusing eyes. Why would he get angry? At bakit mo iniisip iyan? Tipid siyang ngumiti, parang nahihiya. Ganoon kadalasan sa mga palabas, di ba? Ayaw ng pamilya sa mga mahihirap na dinadala ng anak o pamangkin nila. I couldn't hold myself back from taking her last night. Hindi ko kasi inaasahan ang pag-iiba niya. Napakasimple niya noon pero nangingibabaw pa rin ang natural niyang ganda. And now, with the makeover, she's simply breathtaking. Gusto ko lang sana siyang makasama kagabi, makausap, but we ended up making love. Halatang inosente pa ito, but she gave her best to satisfy me. Good afternoon ho, Sir Nicolo. Mabuti't nakarating na kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Sir Larry. Salamat, Yaya. Pinakilala ko rin dito si Critella at masaya naman silang nagkwentuhan dalawa. Pagdating namin sa malawak na dining room ng Story Modern House ni Uncle Larry, nakahanda na ang mga pagkain sa mahabang lamesa. Natuon ang paningin ko sa lalaking nasa late 60s ang edad na nakaupo sa pinakaunahan ng dining table. You're finally here. I'm starting to get worried, iho. Ano bang nangyari? Madalas, bago mag-alas 2 ng tanghali, naririto ka na. Ngunit ngayon, mag-aalas 2 na saka ka pa nakarating. Hello, Uncle. I miss you, too. Natatawa akong yamakap dito nang malapitan siya. There were unexpected events that happened, but everything was taken care of. Anyway, I'm here with someone. Naroon at nakatayo si Cristela, mukhang nahihiya pa ito dahil sa alang-inang ngiti sa labi niya. And who is this beautiful young lady? Uncle, this is my wife. Cristela. Wife. He was in the London when I got married. Nanganak ang apo nito kaya hindi na namin siya naimbitihan. And I doubt that he would come. Galit ang pamilya ni Mama kay Papa kaya kahit isang gathering sa family namin, hindi sila dumalo. Hello, sir. Nakipagkamay si Uncle kay Tessa habang tumatango at may malaking ngiti sa labi. She's very beautiful. Dalagang Pilipina. Maswerte ka, iho. Tinapik ako nito sa braso. Nako, ako po ang maswerte, sir. Tumingin sa akin si Cristela at malapad na ngumiti. Pangarap ko lang po noon si Senyorito Nicolo pero ngayon, asawa ko na siya. Napakapalad ko po. Bakit ba napakadali lang sa kanya ang guluhin ako ng ganito? Talaga ba? Abay, maswerte pala itong pamangkin ko. May magandang dilag ang humanga at nangarap sa kanya. Salamat po, sir. Naikwento po kayo ni Nicolo sa akin. Napakabait niyo raw po at napakagwapo.
Aba, magaling kang mambola, ha? You know, hiha, I like you already. Call me Uncle Larry, okay? Opo, Uncle Larry. We started eating while discussing about me and Castella. Panay tanong ito lalo't nalaman niya na buntis ang asawa ko. Napansin ko naman na naparami ang kain ni Castella kaya nang ihatid ito ng katulong sa magiging kwarto namin para pagpahingahin, mabilis itong nakatulog. Nagpatuloy ako sa pakikipagkumustahan kay Uncle Jim hanggang sa lumalim ang gabi. Mag-iisang taon na rin mula nang magkita kami kaya marami kaming napag-usapan. When it was 10 in the evening, we decided to call it a day. Pagkapasok ko sa kwarto, himbing na sa pagtulog si Castella. Kinabukasan naman, hindi pa nagigising si Castella ay umalis na ako. Sumama akong mag-golf kay Uncle Larry habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa trabaho. He has his own golf course not far from his house. Buong araw dapat ay aasikasuhin namin ang nangyayaring maliit na problema sa kumpanya, but he had an overseas call from his grandchild. Nagkaroon daw ng complications ang panganganak nito, so he had to leave immediately. You can stay here with your wife for as long as you want. And if you need anything, don't hesitate to call me. You know I'm always here for you, iho. Para ko na kayong mga anak. Thank you, Uncle. Don't worry about me. Pagbalik ko sa bahay, hindi ko na nahanap sa kwarto si Castella. Nakaalis na rin si Uncle Larry matapos nitong mag-impake ng kaunting gamit. Yaya, have you seen my wife? Tanging ito lang ang naabutan ko sa kusina. Wala ang ibang katiwala sa bahay. Opo, Sir Nicolo. Sinamahan ni Opang sa talon. Maliligo raw sila. Talon. Iyon ang madalas namin puntahan na magkakapatid noon sa tuwing bumibisita kami rito. Noong nabubuhay pa si Mama. Hindi ko na hinintay na makabalik sina Castella at ako na mismo ang nagtungo sa talon. Nasa loob ito ng gubat. Nang marinig ko ang malakas na ingay ng pagragasa ng tubig, nakita ko si Opang na papunta sa gawi ko. Pabalik yata sa bahay. Basa na ito at tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya. Opang, naligo raw kayo sa talon ni Castella. Where is she? Nandoon pa ho, sir. Babalik sana ako ng bahay para kumuha ng makakain. Biglang nagutom si Ate Castella. Huwag ka nang bumalik. Sasanduan ko na si Castella. Malapit na rin ang tanghalian. Bakit ba ang tapang niyang pumunta sa mga ganito at bata pa ang kasama? Paano na lang kung may ibang maligaw rito? Although, wala naman masyadong nagagawi rito dahil may kalayuan ito. May mangilan-ngilan pa rin na turista ang paminsang nagpupunta sa talon para maligo. Pagdating ko roon, agad na hinanap ng mga mata ko si Castella. Agad na natuon ang paningin ko sa puting damit na suot niya. Basang-basa na iyon, at sa sobrang nipas ay kumakapit na sa hiyubog ng kanyang katawan. Napalunok ako nang makita na barkat na bakat din sa basa niyang damit ang kanyang dibdib. Nang mapansin niya ako, bahagya pa siyang natigilan. Halata sa mukha ang gulat pero sandali lang iyon dahil mabilis na napalitan ng matamis na ngiti ang kanyang mukha. Hindi ka ba nilalamig? Mahina kong tanong nang tuluyan siyang malapit. Hell, I can't even get my voice out. Nanginginig ang tinig ko dahil sa matinding init na lumulukob ang katawan ko ngayon. Dahan-daang lumapit sa akin si Castella. Ang matamis na ngiting nakikita ko kanina sa mga labi niya, napalitan ng pang-aakit. Noong una ay hindi ako agad nakakibo dahil sa gulat at pagtataka, but as soon as I saw her enticing naked body, I just lost it. Mabilis kong tinawid ang natitirang espasyo sa pagitan namin at siniil siya ng halik sa mga labi. Nawala na ako sa sarili at wala nang ibang iniisip kundi maangkin siya sa mismong lugar at oras na iyon. Basang-basa siya pero nang ibabaw ang init mula sa pagkadikit naming katawan ngayon. Doon mismo, maingat kong hiniga sa mad-ulash at matigas na bato si Castella. She smiled at me seductively, na para bang inaakit ako o tinutulak na ituloy ang ginagawa ko. She doesn't have to do it though, dahil kahit tumanggi pa siya, hindi ko na mapipigil ang sarili ko. Nicolo, wala kayang makakakita sa atin. I slowly shook my head.
Ako ang bahala. Tuluyan kong hinubad ang damit ko maging ang pantalon na suot ko. Bumaba agad ang mga mata niya sa katawan ko. I grinned proudly while letting her enjoy the view. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. I took her eggs and placed them on my shoulder. Noong una ay nagdahan-dahan ako para hindi masaktan si Cristela. Lalo't buntis siya, ayokong mapaano ang bata. Noong una'y kunot ang noo niya na parang nasasaktan. Pero nang tumagal ay kusang sinasalubong ng balakang niya ang bawat galaw ko. Bumaba ang mukha ko habang patuloy ko siyang nilalaro. Inumpisahan kong is**b* ang isa niyang utang habang pinaglalaroan ng kamay ko ang kabila. Nicolo, ang sarap niyan. Lalo akong ginanahan na pagbutihan dahil sa narinig. Hindi ko alam kung dahil kakaiba lang talaga si Cristela. Nicolo, malapit na ako. Ngumisi ako. Agad. Baby, we just started. Para sa akin ay sapat na ang laki at haba ng kargada ko para paligayahin ang mga babae. But Cristela is different. All I wanna do is make her feel pleasured. Oo, hell, me too, Cristela. Mula sa pagkakahiya ay bahagya siyang naupo para masalubong ng mas maayos ang mga beko. I grabbed her hair and kissed her lips. Tumugon siya sa aking halik. Nag-espadahan ang mga dila namin at nagpalitan ng laway. She really tastes different. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay niyakap ko ang katawan niya. Nagagawa kong makontrol ang sarili. I wanted to her more until she begged me to stop. Ganoon ko siya gustong angkinan pero iniiwasan ko rin na magtagal kami rito dahil baka may makakita sa amin. I don't want other men to have a chance to see her naked body. Ako lang ang may karapatang makita ito. Niyakap niya ang mga braso niya sa leeg ko. Lalo kong binilisan ang pagpasok sa kuweba niya. Maliban sa malakas na rag-asa ng tubig sa talon, ang ingay ng pagsasalpukan ng mga katawan. Sa gitna niyon ay nakarinig ako ng malakas na pagsinghap. Paglingon ko ay natanok ko ang gulat na mukha ni Opang. Nakaawang ang bibig nito sa gulat, at nang makita ako ay bigla na lamang tumakbo palayo. Sino iyon? It was just Opang. Magbihis na tayo, baka magkasakit ka pa. Ainal-alayan ko siyang tumayo. Kahit sa pagsuot niya ng damit ay nakaalalay rin ako. Pag-uwi namin sa bahay ay itinuloy namin ang naudlot naming ginagawa sa ilalim ng shower. Hindi lang lisang beses kung ginastong maangkin ng ganito si Cristela noon. Pinigilan ko ang sarili ko dahil nagdadalaga pa lang siya. Ayokong sirain ang kinabukasan niya. But now, I can take her whenever and wherever I want.